Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan na last year nang mag-invest ang Switzerland ng napakalaking pera ito. Nasa 310.74 billion pesos. 310.74 billion pesos. Napakalaking investment ng Switzerland sa Pilipinas. Patungo ito sa itong programa ng Pilipinas na Green Lane System, which is all about renewable energy na proyekto. Ang Switzerland ay nag-invest ng 310 billion. Bakit nga ba nag-invest ang Switzerland sa kanong proyekto about renewable energy? Yan ba ay click na negosyo? Baka malugi sila eh. Kaya maraming nagsabi baka ito'y withdrawal na covert at sinabi lang na investment, pero ibinalik na yung mga interest ng Marcos Gold dahil nga merong 7 foundation sa Switzerland ang mga Marcos. Totoo yan. At hindi lang yan natuklasan ko dito dahil sa video na ito sa iyong araw, natuklasan ko na ang Denmark at saka ang Netherlands ay nag-invest din pala. Pagsamahin natin yung dalawang investment nila ng nasa 800 billion pesos ininvest ng Netherlands at Denmark, at hindi natin nabalitaan yan. Bakit kaya? Ayon sa tagapagsalita ng Switzerland ay sila lang naman daw yung pangatlong pinakamalaking investor sa Pilipinas. Noong nakaraang 2024 at hanggang sa ngayon ang mga proyektong ito ay ginagawa pa sa Pilipinas. So pangatlo lamang ang Switzerland dahil ang Denmark at saka the Netherlands ayun pala yung pinakamalaki. Dahil ang Netherlands ay merong 400 billion mahigit na investment, and then ang the Netherlands ay 300 plus. So kung pagsamahin niya nasa 800 billion mahigit ang dalawa. At tanging sa tanging sa panahon lang ni PBBM na mayroong ganong kalaking mga investment. Bakit kaya? Mayroon bang Marcos Gold sa Netherlands at Denmark, mga kababayan? At bakit sabay-sabay itong tatlo? Sabay-sabay sila eh. Year 2024, late 2024, mag 2025 na nang mag-invest sila nito. December yata of 2024 ang magkasunod na investment nitong malalaking bansa na ito. Kaya atin na panoorin ang video ni Sa Iyong Araw. Kudos kay Sa Iyong Araw sa ating featured video na binigyan natin ng reaksyon ngayon. The Marcos family is the beneficiary of the Swiss foundations created by former President Ferdinand Marcos and former First Lady Imelda Marcos. The Sandigan Bayan found that former First Lady and incumbent Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos created 7 private foundations in Switzerland. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Switzerland. Nag-invest ba o nag-withdraw ng Marcos Gold? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang lakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Swiss Banking Hub? At bakit nakakuha ito ng halos quarter ng trilyong piso para sa Pilipinas? Switzerland. Bakit ito biglang naglagak ng halos 310.74 bilyong piso sa Pilipinas? Pero ang mas malaking tanong, ito ba ay tunay na investment o isa lamang covert na withdrawal ng Marcos Gold na unti-unti nilang nilalabas sa Swiss Bank? Sa likod ng tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalapit sa Swiss investors, ano nga ba ang sekreto ng kanyang lakas? Alamin natin ang mga detalye na maaring nagtatago sa likod ng kwentong ito. Marcos Gold, usap-usapan o may basehan? Matagal nang lumulutang ang balitang tungkol sa tinatawag na Marcos Gold, mga yamang di umano'y nakadeposito sa Swiss banks mula pa noong panahon ng martial law. Ayon sa mga ulat, ito raw ay napakalaking yaman na naging bahagi daw ng ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Okay, so kaya nga napaka-respetado ni PBBM. Kung naalala nyo, last year din ng 2024, ang World Bank ay bumisita rin kay PBBM. Di ba yung World Bank,
yung presidente doon ay Bombay. Bombay yung may turban sa ulo, di ba? Nakikita natin sa mga litrato ay magkatabi ang Bombay at si PBBM doon sa World Bank. Kaya napabalita din na sa World Bank ay mayroong account si dating FM Marcos. Ganon din sa Switzerland, napakaraming foundation ng mga Marcos at nababalitang meron ding mga deposito sa Swiss Bank. Kaya ito na ngayon ang tanong, bakit sabay-sabay sa year 24, late 2024, mga November to December, sabay-sabay ito World Bank, bumisita kay PBBM, nag-invest din. Switzerland, bumisita rin kay PBBM, nag-invest din. At ang hindi natin alam, ang Denmark at saka Netherlands ay bumisita din pala sa Pilipinas. At nag-invest din ng napakalaki, mas malaki pa sa Switzerland. Ang tanong, meron bang deposito si Apo Lakay, si FM, sa Denmark at the Netherlands? Meron bang mga Marcos Gold doon? Kasi bakit ang laki-laki naman ng investment? Ano bang makukuha dyan sa renewable energy? Kung solar system lang ang pag-usapan, napakarami sa China, di ba? At murang-mura. Ito kasi yung Green Lane project ng ating administrasyon ngayon, na hindi ganong napabalita din yung Green Lane na yan, pero napakarami na palang mga Pilipino ang nagtrabaho sa project na yan ng Netherlands, ng Denmark at saka ng Switzerland. At nitong bago lang 2025 ay nag-invest din ang Singapore, ganun din sa Green Lane project. At of course, merong deposito sa Singapore sa the Bank of Singapore, Asian Bank yata sa Singapore, ay isa nga ang may-ari niyan, si Marcos Kaya nga meron daw deposito diyan ang Marcos. Kaya yung ininvest na naman, di ba, napakalaki, 300 billion ininvest ng Singapore bago lang, ay sinabi rin na baka ano din yan, tubo o interest ng mga deposito sa Asian Bank sa Singapore. Mga kababayan, ano ba talaga itong legend ng Marcos Gold? Ako, 100% ako naniniwala na meron. Kasi nga kahit Amerika may utang kay Marcos yung nawalang mga deposito ni Marcos sa Twin Tower sa New York. Mayroong deposito doon si Marcos sa bangko sa loob ng Twin Tower, yung binumba. Kaya nasaan na yung mga gold na yun, di ba? Mga kababayan, na mukhang binumba lang yata yung Twin Tower para mawala yung gold Napakalaki kasi noon. Kaya napaka gandang balik-balikan ng issue na ito. Kasi nga baka itong mga investment ng Netherlands, ng Denmark, saka Switzerland, baka hindi na ito babayaran Baka libre na ito baka binigay na lang yan sa Pilipinas na mga proyekto. Di ba ang laki-laki ng gastos nila? Mukhang hindi makakabawi Pero sa palagay ko parang libre na yan. Hindi na yan maniningil kasi interest na lang yan ng mga ginto Mga kababayan, napakasarap kung ganyan ang mangyayari, no? Pero hindi nababalita yan at walang nagbablog ng mga ganun. Itong siya yung araw lang at sa akin. At meron pang iba pero hindi gaano. Pero sa atin kasi ang content ko talaga ay gold and treasures. Lalo na sa Marcos Gold. Fascinated tayo diyan. Kaya interesado talaga tayo diyan at ako'y naniniwala na meron talagang Marcos Gold. Alright, so balikan muna natin ang video ni sa iyong araw. Ngunit ayon sa pamilyang Marcos, binahagi ng dating First Lady Imelda Marcos na ito daw ay pagmamay-ari na ng kanyang yumaong asawa bago pa man ito maging presidente ng Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo. Maraming haka-haka, ngunit kulang sa konkretong ebidensya. Ngunit bakit biglang naging interesado ang Switzerland sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Ito ba'y simpleng negosyo o isang tahimik na paraan para mabawi ang mga deposito ng yaman ng mga Marcos mula sa Swiss banks? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng maraming Pilipino.
Pero bakit ang Switzerland ay nagbuhos ng ganitong kalaking halaga? Ang Switzerland ay kilala sa pagiging neutral at maingat sa kanilang mga galaw sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit bago pa man pumasok ang 2025, nag-commit ito ng napakalaking halaga sa renewable energy at digital infrastructure sa Pilipinas. Ayan, so kasama pala ang digital infrastructures. At nag-commit na, ibig sabihin ay approve na. Bago pumasok ang 2025. Kaya tama ang sinabi ko na mga December or November nang mag-invest ang Switzerland. Iba rin yung investment ng World Bank. Last year din yun. Parang November din yata. At magtaka tayo bakit sabay-sabay, di ba? Pumasok sila. So ibig sabihin, yung pagdeposito ng mga ginto doon sa kanilang bangko ay mukhang isang buwan lang ang pagitan, di ba? Sabay-sabay. Kaya yung interest ay sabay-sabay din na bumalik. Haka-haka ko lang yan, mga kababayan. Okay, so mag-search tayo ngayon sa Google kung totoo ba itong mga investment na ito na sinasabi natin. At mga kababayan, so atin tingnan sa Google kung totoo ba itong mga investment na ito na sinasabi. Green Lane Projects. So ito yung lumitaw sa ating search. The success of the Green Lane underscores the Philippines' rising profile as a hub for strategic and sustainable investment by fast-tracking approvals through EO18. We've aligned this investment with our national priorities including renewable energy, development of job creation, and economic resilience, said the Bureau of Investment Assistance Center Executive Director Bobby Fondibilla. So kanina ay sinabi sa video na pang-tatlo na pinakamalaking investors ang Switzerland. So ito, in December alone, 6 projects worth 38, make that 39.8 billion were certified, led by the PH 12.72 billion Laguna Wind Project, and certified 44 have been registered with the Bureau of Investment with a combined cost of 1.93 trillion. Ang laki-laki ng mga ano na to. So atin to i-fast track dito tayo. So in terms of equity contributions, Denmark leads with the largest foreign investment in the Philippines. So Denmark pala ang ang pinakamalaking investment sa Pilipinas nung nag-umpisa ito last year 2024 hanggang sa ngayon tong mga investment na to. So 416 billion ang sa Denmark, ang laki-laki, no? And then followed by Netherlands with 336 billion. And then ito na yung pangatlo, ito Switzerland. Totoo yung balita ni sa iyong araw. Totoo yung nakuha niyang mga reports. So ang Switzerland ay nag-invest ng 310 billion. At pang-apat ang Singapore. Totoo na dito sa Asia, ang Singapore ang pinakamalaking investor ng Pilipinas. Sa Asia, 230.38 billion. Itong Green Lane, ito yung proyekto ng ating bansa under PBBM. Ito yung mga renewable energy projects katulad ng solar, ng wind energy, ng hydro energy, kung saan nag-invest ang grabe, no? Ang laki ng investment ng mga bansang ito. Kaya kung magiging successful tong mga na to, mga investment, ay of course kasama diyan na lalago ang Pilipinas. Ang maganda ay dito sa Pilipinas sila nag-invest. Siguro ito yung mga pagawaan ng ng mga kagamitan sa renewable energy. Kasi Green Lane project eh. So ito, the Green Lane has streamlined interagency coordination, secured local government endorsement, and simplified processes with release of implementing rules and regulation. These efforts solidify the Philippines as the prime destination for both local and foreign investment. So ayan, diyan naglalaway sila BP Sara eh.
Kasi sa panahon ni PBBM, ang daming lumalapit eh. Mantakin yun, Netherlands, hindi natin naririnig yan. Denmark, hindi natin naririnig na nag-invest sa Pilipinas. Singapore, narinig natin yan. Of course, Switzerland, narinig natin. Pero yung dalawang pinakamalaking investors na 400 billion pesos. Grabe. Denmark pala at Netherlands. Mga kababayan, totoo pala yan. Kaya hindi binabalita eh. Kasi karamihan ng mga istasyon ngayon sa itong sa TV, di ba? Mga mainstream channel, news channel ngayon, karamihan yan ay tinatago nila ang magandang balita para kay PBBM. Kasi ang merits niyan, ang credits niyan ay mapunta kay PBBM. Pero hindi nila binabalita yan. Natatakot sila na babango si PBBM. Ito yung mga channels na mga makadidiis, di ba? Napakarami. Merong channel ng Iglesia ni Cristo, didiis yan. Meron yung isang channel na didiis rin. Tatlong channel yata na mainstream media channel ay didiis. Kaya ito binabalita lang siguro to sa PTV4. Hindi ko narinig na ang Denmark ay nag-invest sa Pilipinas eh. Tsaka Netherlands. Tinatago lang nila pero yun pala ay napakalaking investment. 400 billion by Denmark, followed by Netherlands with 336 billion. At pangatlo diyan ay Switzerland. At pang-apat nga ang Singapore, ang pinakamalaki sa Asia na nag-invest sa Pilipinas. Alright, so pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pagbigay ng mga investment na ito sa Pilipinas at ang ating Pangulong PBBM. Paki-comment na lang mga kababayan sa ating comment section at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat. God bless the Philippines.